Sa bawat video na nagpapakita si Zildjian Parma o mas kilala sa pangalan na Kulog ay parang mas lalo lamang nadadagdagan ang galit ng mga taong sumusubaybay sa Team Payaman. Tigilan mo na paggamit kay Boss Kong at sa TP. Ginamit mo pangalan nila para makilala ka. Nakatikim ng konting kasikatan na laos, hindi naka-move on. It's time to move on or gumalaw ng sarili mong kasikatan. Gusto na daw niya makalimot para maka-move on tapos pumunta pa dyan nagkwento. Gusto pa din magpapansin Ngunit bakit nga biglang nadagdagan ng galit ng mga tao patungo kay Zildjian Parma at ano nga ba ang kanyang ginawa para maambunan ng galit na ito? Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin ang panibago na namang issue na sinimulan ng isa sa pinaka-nakakainis na former member ng Team Payaman. Para malaman mo ang buong konteksto kung sino nga ba si Zildjian Parma at kung bakit maraming mga taong nagagalit sa kanya, mayroon akong in-upload na video para dyan at pwede mo muna itong panoorin para maunawaan mo ang video na ito. Noong February 3, 2025, in-upload ni Boss Toyo ay ka-469th episode ng kanyang sikat na series ng tawag ay Pinoy Pawn Stars. At binigyan niya ito ng title na Ang Revelasyon ni Kulob kay Kong TV at Team Payaman, na kung saan makikita natin ang pagbisita ni Zildjian Parma sa loob ng pawn shop ni Boss Toyo. Parang kakilala ko to. Sige. Parang kakilala ko yan. Magandang araw. Malupiton. Sabi na. Magandang araw. Parang ano to? Kakilala na remember. Tatanda. Ano paano mo ulit? Zildjian po, Zildjian Parma. Parma? Parma po. At habang kinakausap ni Boss Toyo si Zildjian Parma kung bakit nga ba biglaan ang kanyang pagbisita sa kanyang pawn shop, natuklasan nito na mayroon pala ito ibebenta na gamit. At nang inakala ni Boss Toyo na gamit ni Zildjian ang kanyang ibebenta, laking gulat niya nang makita niya na gamit pala ng ibang tao ang ibebenta nito sa kanya. Na kung saan ayon pa kay Zildjian, ito daw ay ang coat na ginamit ni Lincoln Velasquez o mas kilala sa pangalan na Kong TV sa araw ng kasal ng kanyang kapatid na si Juniboy. Ito yung galing na kumanta. Ito po yung gamit po ni Boss Kong nung kasal po ni Juniboy. At hindi lamang si Boss Toyo ang nagulat nang inilabas ni Zildjian Parma ang quote na ito, dahil laking gulat din ng mga taong nanonood ng kanyang YouTube video at pinaghihinalaan kaagad ng mga manonood na ninakaw lamang daw niya ito, with comments reading, "Nakaw tingin, nakaw damit, nakaw pala binenta." Issue yan, dahil nakita na niya yung damit na di sinasadya, ngayon ibebenta ng di alam ng tao. Parang bentang nakaw yan Ngunit ayon pa kay Zildjian ay nakita lamang daw niya ito sa kanyang bag nung pauwi na daw siya ng Albay, and stated na, Paano naman napunta sa ito? Ano po, nung pauwi po ako, yung mga gamit po kasi nilagay po doon sa parang bag kong ganito. Yung bag ko po na ganyan. Tapos naka-zipper. Pagdating ko po ng Albay, sabi ko, ba't may coat dito? isa ting dahilan kaya napadalaw daw si Zildjian Parma sa pawn shop ni Boss Toyo ay dahil ayon pa sa kanya ay gusto na daw niya magsimula ng bagong buhay sa social media at ayaw na daw niyang ma-associate ang pangalan niya kanila Kong TV at sa Team Payaman. Ayun po, and then naisip ko po ngayon, itong mga nakaraang buwan kasi matagal po ako nagpahinga sa social media. And sabi ko, para makapag-move on po ako kailangan kong tanggalin yung mga bagay na nakapagpapaalala sa akin kung saan ako galing na grupo. Which is, kahit sobrang halaga po ng mga bagay na to sa akin, sabi ko kailangan ko siguro. Sumunod makalimot. Ayun po, bale po, nakagawa po ako ng ilang mga kanta na i-release ko po ngayong taon. And ito po yung isa sa mga way ko para kahit paano po mabawas-bawasan po yung mga basher ko kasi kahit pamilya ko po naapektuhan Ayon din kay Zildjian, ito na daw ang kauna-unahang video na kung saan magre-rebrand na daw siya at babaguhin na daw niya ang kanyang pangalan mula sa Kulog papunta sa isang napakastig na pangalan ng tawag ay Zack Sebastian Ferrer. Okay, Zack Serenades aka Kubol. Huling video na po to na mababanggit ko ang Team Payaman at ang mga members nito. Ngunit kung plano niya nga talaga mag-move on, bakit nga ba ang pag-mention sa Team Payaman at pagbenta ng quote ni Kong TV ang kauna-unahang bagay na pumasok sa kanyang isip? At bakit para mga fans pa rin ni Kong TV ang gusto niya na susuporta sa kanya? At asahan nyo ho sa mga manonood po ng Pinoy Pawn Stars at lalo na sa mga fans po ng TP na mas lalo ko pong gagalingan at huling video na po to na mababanggit ko ang Team Payaman
at ang mga members nito. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa ni Boss Toyo, napagkasunduan nilang dalawa na kukunin daw niya ang coat ni Kong sa halagang 25,000 pesos. Ngunit nung pinost na ni Boss Toyo ang video ito sa kanyang YouTube channel, mayroong iilang mga Team Payaman members na umalma at nagpapakita ng sign na hindi daw si Kong TV ang nagmamay-ari ng coat na binenta ni Zild. Gaya na lamang ng comment ng isang miyembro ng Team Payaman na si Tita Chrissy sa video ni Boss Toyo, hinting na ninakaw daw ito ni Zild. Kaya napagpasya niya na gumawa ng video para i-explain ng lahat ng nangyari, na kung saan ayon pa sa kanya. Hi everyone! So, I know you guys watch po already the Pinoy Pawn Star episode of me selling coat of Kong TV. And to clarify, cause I know after this, I want to be the one na maunang mag-act about this matter cause may nakita na akong mga comments of the two members. May dalawang comment na in-screenshot ko and I don't know kung bakit nila nasasabi yun kasi nga, ganito kasi ang kwento kung ba't napunta sa akin yung quote. Kunyari ngayon, ihahatid na ako ng albay. I didn't even check my stuff, bro. Hindi ko nakita yung gamit ko or hindi ko na-check yung mga gamit ko kasi nakalagay na siya sa isang lalagyan, which is hindi ako ang nag-ready. Meron namang CCTV doon if they wanted to review it if I took it. I just want to address it cause hindi totoo na ninakaw ko yung coat cause grabe ang utang na loob ko sa TP, then I will do that kind of stuff. Do you really trying to ruin my name? Sinundan niya kaagad ito ng isang statement na gagawa daw siya ng legal action pag hindi daw nila tinanggal ang kanilang comment, and stated na, kaya sana naman, hayaan nyo ako makapag-start ulit and please remove that comment or else gagawa talaga ako ng legal action about it. Sa video din ito, makukumpirma natin na tama talaga ang desisyon ni Kong na pauwiin si Zildjian para mag-aral. Dahil base sa pagsasalita niya ng English, makikita talaga natin na parang hindi niya pinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Do you really trying to ruin my name? Defamation or spreading the false news? It is not my intention of taking it. At nang dahil din sa video nito, napagpasya ng isang Team Payaman member na gumawa ng response sa video na ginawa ni Zild, with Tita Chrissy uploading a video titled, "Takot ako, baka kulong ako. Hashtag, are you really trying to ruin my name?" Habang pinapakita ang kanyang reaction sa sinabing legal action ni Zildjian Parma. Ngunit paano nga ba siniraan ng Team Payaman members ang kanyang pangalan, kung siya naman mismo ang gumawa ng mga bagay na makakasira dito? At kung sa tingin nyo na ito na ang huling bagay na makakasira sa pangalan ni Zild, nagkakamali kayo. Dahil mas lalo lamang itong nasira na inilabas ni Boss Toyo ang screenshot ng message ni Zildjian sa kanya. Noong February 5, 2025, nang i-display na sana ni Boss Toyo ang coat ni Kong TV sa kanyang pawn shop, bigla na lamang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya ito, mayroong isang message mula kay Zildjian stating na, "Boss Toyo, magandang gabi po. Di ko po intention to lie po sa inyo. Ang buong pagkakaalam ko po kay Boss Kong yung suit. After ko po makabalik sa Albay, papadala ko po yung sapatos na binigay niya para makabawi po ako sa inyo. Sorry po ulit at maraming salamat sa pagpapapunta sa akin sa Pinoy Pawn Stars." Kahit na nagtiwala si Boss Toyo at sinigurado pa niya na hindi lamang siya inuuto ni Zild sa kanyang video, Hindi ba ito baka mamaya sa mga abay lang? Hindi po. Kay Kong talaga to? Opo. Yeah. Okay. Siguro naman hindi na naman siya magla-live for the... Baka naman magsinungaling na naman. Yeah. Na hindi yan kay Kong TV. Hindi po. Sure? No po. sadly, nandali talaga siya ng kanyang pagsisinungaling. Kaya napagpasyahan niya na i-post ito sa kanyang Facebook page with a caption na, "Hindi ko na alam sa iyo, Kubol. See you. Balik ka, redeem mo sarili mo." Mas lalo lamang nadagdagan ang mga taong nagagalit sa kanya, with the comments reading, tulad nga ng sinabi niya sa video, gusto niya maging relevant sa mga tao. Ayaw niya na hindi siya mapapansin. Kaya gumawa na naman ng bagong issue. Bakit hindi paburahin sa mundo yan? Kaumay, minsan na lang lumabas, puro kasinungalingan pa at paawa. At parang kinain lamang niya ang kanyang mga katagang sinabi sa kanyang video na, Ginagawa ko na yung best ko this time eh. Minsan na akong nagkamali. Ayaw ko nang maulit pa yun. So please, just let me do my thing. Kaya noong makita ni Pinuno ang ginawa ni Zild, isa din sa mga miyembro ng Team Payaman, napagpasyahan din niya na gawan ito ng video, making fun of him and stating na, "Ewan ko ba sa'yo, Kulob, kung bakit, kung ano-anong binibenta mo kay Boss Toyo. Kung meron kang ibibentang mahalaga, doon ka na sa pinakamatindi. Ito, diamond play button ng bossing nila.
Oh, ito, bibigay ko sa'yo ito. Tita Chrissy then followed up with another post na nagpapatama kay Zild, stating na pathological liar. At isa pang post na nagpapahiwatig na puro kasinungalingan lamang daw ang mga pinagsasabi ni Zildjian Parma sa buong video ni Boss Toyo, mocking him dahil parang pinipilit pa rin niya na maniwala ang mga tao sa kanya. Matapos ang lahat ng mga pangyayaring ito, alam kong nagtatanong ka kung bakit nga ba niya binenta ang coat mula sa Team Payaman kesa sa isauli ito, at bakit nga ba siya nagsinungaling kay Boss Toyo na si Kong TV daw ang nagmamay-ari ng quote na iyon. Well, isa lamang ang sagot sa lahat ng mga katanungan na iyon, at yun ay wala talagang nagbago sa ugali ni Zild. Dahil ayon ba sa kanya, Kinailangan kong gumawa ng issue para hindi ako makalimutan ng tao. furthermore, kung magre-rebranda na talaga siya at mag-move on na mula sa Team Payaman, bakit hindi niya pa rin tinatanggal ang pangalan na Kulob sa kanyang Facebook account? Na parang pinapakita niya pa rin na ayaw niyang humiwalay sa grupo na ito. Dahil baka naman kumakapit pa rin siya sa konting pag-asa na babalik ang kasikatan na dati niyang nakuha mula sa Team Payaman. Kaya noong February 6, 2025, naglabas ng apology video si Zildjian Parma sa pamamagitan ng pag-upload nito ng video sa Facebook page ng The House of Collab, and stating na, Hello po at magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Zildjian James Parma, aka Zach Ferrer. And may sincere apologies po sa mga taong nasagasaan ng issue to. Talagang hindi ko po alam na napasama sa gamit na nadala ko papuntang albayong ko. Na pagtanto ko rin po na mali. Kasi hindi ko lang naman chinek ang mga gamit kung kumpleto ba o may nasama na hindi akin. At tinasyob ko agad na sa akin na yung mga damit na nadagdag sa bagahe ko since nakuha ko naman pa uwi. Dapat ay pinilit kong makontak sina Sir Com nang mapuna kong may dagdag sa gamit ko. Ang akin din pong sincere apologies kay Boss Toyo dahil hindi ko po muna na-confirm kila Sir Com kung kanya ba talaga ang item na yun. Sa apology video din na ito, makikita natin na sinabi niya na naman na hindi na daw siya gagawa ng content na mababanggit pa ang pangalan ni Kong TV at ng Team Payaman. Ako po ay formal na nangangako na hindi na po ako gagawa ng content na mababanggit o madadawit ang pangalan nila Sir Kong Team Payaman. Makikita din natin na parang ginagawa lamang ito ng The House of Collab para masalba ang kanilang imahe. Dahil base lamang sa mga mata ni Zildjian Parma, mukhang nagbabasa lamang ito ng script, making it look like na hindi sincere ang kanyang paghingi ng apology.